Good morning! Maaga kami gumising ngayong araw, 4:30 a.m. But gumayak na kami mga 5 a.m. para sunduin ang aming mga kasama. Sila kasi ang kasama namin papunta sa ibang island. Dito namin susunduin ang isa naming kasama, taga Germany, at nanggaling siya sa Singapore. At ngayon naman susunduin namin ang isa naming kasama, siya ay Chinese at taga dito sa Shanghai. At ganito nga kabilis ang aking driver. Grabe, nakakatakot. Para na kaming lilipad. Pero sabi ko, kalma lang. After 4 hours, nakarating na kami dito sa ferry station. Dito sa mainland, going to other island is 40 minutes. At lahat ng malalaking sasakyan ay nakakabiyahe dito at nadadala ng isang ferry. At dito nga, dumating na ang isang ferry pero puno na kaya nag-antay na naman kami for another batch. 40 minutes din ang inantay namin at yung dalawa naming kasama ay nauna na. Kami naman ay dito pa sa sasakyan. At ito na yung dumating na ferry. Inaantay na lang namin na mag-unload, then papasok na kami sa loob. At hindi ko rin mabilang kung ilang sasakyan ang pwedeng pumasok sa loob ng ferry. Ilang beses na rin ako nakasakay ng ferry papunta sa iba't ibang probinsya. At dito, bago ka sumakay, kailangan mong ipakita ang iyong passport para makabili ka ng ticket. At dito pala, bago kami nabigyan ng ticket, ay sinabihan kami na pumunta sa police station para mabigyan ng karagdagang papeles. At dito na nga, pagkatapos ma-unload lahat ng sasakyan, ay pwede na kaming pumasok. Hindi ko to naranasan nung nasa Pilipinas ako. Hindi ko naranasan mag-ferry or sumakay man lang ng kahit anong barko. Bangka lang ang naranasan ko from Lasam to Gataran. At ngayon, nandito ako sa China. Lumilevel up, char. At dito, pwede kang mag-stay sa car mo habang nagbiyahe. Pwede rin na umakyat sa taas. At doon may mga nagtitinda ng mga pagkain at iba't ibang inumin. At dito, order lang ako ng sunflower tea. Yung pwede lang talaga sa akin. At dito, bago ka umorder pala, kailangan mong basahin at i-translate. At ito na, naglalayag na ang aming sasakyan. At nakikita ang daming barkong naka-anchorage. At maganda ang panahon. Dito makita mo ang iba't ibang klase ng barko. At medyo papalapit-lapit na rin kami sa aming pupuntahan. Lumabas nga ako at tingnan. At habang tinitingnan ko yung tubig at yung ferry na lumalayag ay nahilo man ako. At ito nga, after 40 minutes nakarating na kami sa island. Paglabas namin sa ferry station, grabe, para akong nasa Pilipinas lang. Ang daming bundok kahit saan ka tumingin. Maaliwalas at presko ang hangin. Ito yung hinahanap-hanap ko na hindi ko makita sa Shanghai. Dahil sobra talagang maalikabok, polluted at marami pa. Dito wala ka talagang makikita. Sobrang na-amaze ako. At dito may church din silang Christian. Mas marami dito kaysa sa Shanghai. At Buddhist. From ferry station to hotel is 20 to 30 minutes. Ang nakikita nyo ngayon ay yung sinasabi nilang city. Maliit lang na island to pero maganda. Mas mainit konti kumpara sa Shanghai. At dito, unti-unti na rin nag-i-improve. Marami na din mga buildings ang kanilang napatayo. At kahit saan sulok ng China ka pumunta, lahat ay nag-i-improve. At dito ko nakita yung mga old houses, mga 50 years, 40 years ago. At may nalampasan din kaming malaking lake. Apakaganda lalo na sa view. At ito, para kang nasa England. At malapit-lapit na rin kami sa aming pupuntahan na hotel. Grabe, feeling ko nasa Europe na naman ako. Kailan kaya ulit ako makakapunta doon? Ito yung bridge papunta doon sa island. Yung hotel lang yon ang meron doon at wala nang ibang daanan kundi ito lang. Sabi nga ng isa naming kaibigan, walang zombie makakapasok dito. Char. Sobrang ganda talaga ng view kasi napalibutan siya ng dagat. Wala talagang ibang daungan or daanan maliban lang dito sa tulay na to. Ang pangalan palang hotel na to ay Alahai Resort. Sa dami-dami ko nang napuntahan ng mga hotel, ito ata yung pinakaiba sa lahat. View, place, at aura ng hotel. Sobrang ganda talaga ang paligid.
At eto nga, malapit na kami makapasok sa resort. Bungad pa lang makikita mo na ang iba't ibang building. Naglakad na lang kami para makita ang buong resort. Marami ding building ang nakapalibot dito sa island at yan ay parang design suite. Pangalawang beses na kasi dito ang punta ng aking josawa, kaya tinur mo niya ako bago kami pupunta sa reception. At nakita ko naman ang pinakamalaking building dito sa resort na to. Nandito yung receptions, breakfast, may mga party din nagaganap dito at mga meeting. At sobrang lawak din ang kapaligiran. At dito nga tinuro ng aking asawa kung saan yung gym. Dito daw sa may right. At ang swimming pool naman ay dito daw sa left. At dito nga, tanaw na tanaw mo na ang dagat at may mga iba't ibang island din. Sobrang gandang mag-relax dito. Hangin, weather, at place, solve na solve ka dito talaga. Pagkatapos namin dito ay pumunta na nga kami sa reception at nakita ko naman itong fountain. Kaso hindi gumagana, wala pang tubig. At nakita ko naman itong sasakyan nila, napakagara. Ang ganda ng loob ng reception. Pagpasok mo pa lang sa loob, makikita mo na ang waiting area. Ang resort na to ay kabubukas lang nung last year 2023. Kaya lahat ng nakikita dito ay puro bago at wala pa masyadong customers. At napakaganda at unique ang kanilang table tea. At dito pala sa China guys, everywhere na pupunta ka, hotel man, resort, kailangan nila ang iyong passport. Kung wala kang passport, kung ikaw ay Chinese naman, ay pwede mong ibigay ang iyong ID. At ito pala ang kanilang breakfast dining. Pagkatapos namin maset ang aming room, binigyan kami ng tag-isa naming card at ang ganda ng design. At ang nakuha naming room ay dyan sa bungad lang, yung may stairs doon. At ito pala ang aming room. Grabe ang pagkakaiba sa mga hotel na pinuntahan ko talaga. Dito parang may Alexa, kumbaga sa Amerika, dito meron silang shushu or ruru. At ito naman ang lagayan ng coffee machine, tubig, coffee, mga tasa, at iba pang mga kailangan mo. At sa baba naman ay ref. At dito may iba't ibang inumin, alcohol and non-alcohol. Punta naman tayo sa palikuran. Pagpasok mo, kusa na din siyang bumubukas. At nagandahan din ako sa kanilang lababo. At punta naman tayo sa closet. Dito lang din ako nakakita ng maraming hanger na available. Mostly kasi isa, dalawa lang. At meron din silang sleeper at bathrobe. Punta naman tayo sa shower area. Dito makikita mo yung bed mo at labas. Pero pwede mo rin ibaba yung kurtina. Pero dahil josawa ko naman yung kasama ko, kahit bukas na yan, char. At ito mayroon silang kit. Nandyan yung mga toothbrush kung wala kang dala. May sabon din sila, mga shaver at iba pa. At ito naman ang shower. Malawak at sobrang linis at hindi pa talaga nagagamit. At ito naman ang bathtub. Ito yung pinakagustong gusto ko sa lahat at meron din silang mga shampoo, conditioner, lotion at iba pa. Lahat ng kailangan at hindi mo kailangan nandito na. At ito naman ang aming view sa balcony. Dito pwede ka magkape sa umaga at makita mo at tanaw na tanaw mo yung mga kabahayan at kabundukan. Ang sarap mag-unwind pag ganito ang paligid. Super fresh air. At ang view, panalo, sobrang ganda. Pag ikaw ay nasa taas, makikita mo yung mga terrace din nasa ibaba mo. Siguro ang sarap maglakad-lakad around the building. At ang kurtina, napaka-aesthetic pero gawaing tamad na ito, char. Hanggang dito na lang ang aking vlog. Salamat sa panonood. See you! Bye!